Magandang araw po sa inyong lahat. Isa na naman pong bagong reaction video ang ating pong gagawin ngayong araw na to. Ang video ang ating gagawin ngayon ng reaction video ay mula po kay Pulse Point PH. Paramihin po natin ang kanyang subscriber. Meron na po siyang 5,000 mahigit na subscriber sa kanyang channel. Nasa description po ang link ng kanyang video para makapag-subscribe po kayo sa kanya. At huwag nyo rin sanang kalilimutan na mag-subscribe sa akin channel para ma-update ka kapag naglalabas tayo ng gantong reaction video. Ang title po nito, ang bagong plano ng Philippine Navy para labanan ng China. Handa na ba ang Pilipinas? Simulan na po natin to. Let's do this. Ipakita natin sa buong daigdig na ang tunay na kapangyarihan ay hindi nasusukat sa lakas o sa yaman, kung hindi sa tunay na kahulugan at katwiran ng ating ipinaglalaban. Yes. Grabe! Napakaganda ng bagong plano ng Pilipinas para labanan ng China sa dagat. Mukhang biglang tumapang ang ating Navy, baka magulat ka. Sa video na ito, aalamin natin kung bakit gagamitin na ng Pilipinas ang mga capital ships nito sa West Philippine Sea. May kinalaman ba ito sa napipintong giyera sa West Philippine Sea? And may shocking na impormasyon din ako sa inyo tungkol sa tunay na lakas ng China. Mga ka-Pulse Point, may bagong balita. Ayon kay Rear Admiral Roy Vincent Trinidad, spokesperson ng Philippine Navy para sa West Philippine Sea, nagfo-focus na raw ang ating Navy sa pag-deploy ng mga capital ships para protektahan ang ating Exclusive Economic Zone o EEZ. Pero ano ba talaga ang mga capital ships na ito? And marahil nagtataka kayo kung bakit ngayon lang nila gagamitin kung kailan marami na sa mga sundalo natin ang nasaktan. Tama. Simple lang, dahil sa suporta ng Amerika. Noong August 20, nagkaroon ng masinsinang pag-uusap sa pagitan ni National Security Advisor Eduardo Año at ng kanyang US counterpart na si Jake Sullivan. Ang pag-uusap na ito ay naging resulta ng di umano'y sinadyang pagbangga ng mga Chinese vessels sa mga barko ng Philippine Coast Guard, ang BRP Bagakay, Jose Rizal class frigates at Cape Engaño sa loob mismo ng ating Exclusive Economic Zone, EEZ. Pero bakit kaya involved ang US dito? May kinalaman kaya ito sa military aid na 500 million? Tama. Mga ka-Pulse Point, hindi ito basta-bastang usapin. May kasama itong pangako ng karagdagang $500 million na foreign military financing mula sa Estados Unidos. Kaya ito po ang sa akin, no? Lagi ko pong sinasabi, wag po sana nating sayangin ang effort at suporta at tulong ng US sa atin. Isipin nyo, no, 500 million po yan na sinusuporta sa atin ng US. At syempre, yung paulit-ulit din nating sinasabi na sila po ay nagbibigay na po ng kusang tulong para samahan tayo na magro-remission dyan sa West Philippine Sea at hindi natin tinatanggap. Wag na po sana natin antayin na dumating ang panahon na tayo na ang hihingi ng tulong sa kanila at sila po ay tatanggi na dahil hindi po natin tinatanggap ngayon ang kanilang alok na samahan tayo dyan sa West Philippine Sea. Sana wag natin silang i-disappoint kasi ganun po magbigay ng tulong ang US. Sobrang buhos po ang kanilang ibinibigay na suporta sa atin. Kaya sana mapag-isipan na yan kung sino man po ang pwede pong pumirma o magbigay ng go signal na samahan na tayo ng US sa West Philippine Sea para hindi na po tayo buli-bulihin ng China. Isang initiative na inihayag nila Secretary of Defense Lloyd Austin at Secretary of State Antony Blinken nang bumisita sila sa Pilipinas kamakailan. Ngunit ano nga ba ang kapalit ng tulong na ito? Ayon sa White House statement, ang layunin ay palakasin ang kooperasyon ng Amerika at Pilipinas sa pagpapatupad ng International Maritime Law sa South China Sea. Pero sapat ba ito para labanan ng China? Para malaman natin, bumalik tayo sa ating capital ships. Ayon kay Admiral Trinidad, kabilang dito ang mga Jose Rizal class frigates, Gregorio del Pilar class offshore patrol vessels, at iba pa. Bakit kaya ito ang focus ng ating Navy? Alam ko iniisip nyo,
Baka naman maging target practice lang ng China ang mga barko natin na ito. Diyan kayo nagkakamali. Ayon sa napakaraming military experts, Paper Tiger lang daw ang lakas ng China. Paper Tiger, grabe. Ibig sabihin po noon ay peke yung lakas, no, pag sinabing Paper Tiger. Kumbaga, nakikita natin na napakarami po ng kanilang mga vessel, kanilang mga armas. Pero siya na po nagsasabi, no, si Pulse Point PH, na may nagsabi na Paper Tiger lang ang China, hindi malakas. Kumbaga, masasabi nga natin sa mga reaction video natin noon pa na on paper, sa kasulatan, sa mga survey, malakas sila. Pero hindi natin alam kung ganun pa rin sa personal o sa pag nagdeklara na talaga ng gera o sa mismong labanan na kung talaga may ibubuga ba talaga tong China. Kasi alam na alam po natin yan na matagal na pong gumera ang China. Matagal po silang bakante, matagal na po silang kinakalawang. Samantalang po ang US at ang Pilipinas, hanggang ngayon po meron po tayong mga training at talagang meron tayong mga kanya-kanyang gerang inaatupag. Tayo po sa Basilan, meron pa rin tayong gera dyan. At syempre ang US, lahat po yan sinusuportahan nilang kanilang kaalyado. Kaya hindi rin nababakante ang US sa talagang bakbakan. Kaya masasabi po talaga natin kung personal lang po, kumbaga sundalo sa sundalo, ay mas batak po ang Pilipinas at ang US sa China. Stay tuned kasi hahalungkatin natin ang nakatagong baho sa likod Ayan ng na. kanilang military. Kailangan nating mag-ingat sa pagtingin sa lakas ng China. Ngayon, tutukan natin ang tatlong klase ng capital ships na nasa frontline ng ating Philippine Navy. Jose Rizal class frigates. Ang mga frigates na ito ay modernong barko na may kakayahang mag-operate sa iba't ibang uri ng laban. Mula sa anti-air warfare, anti-surface warfare, hanggang sa anti-submarine warfare. May mga advanced radar at missile systems ito na pwedeng gamitin laban sa mga banta mula sa himpapawid at karagatan. Equipped din ito ng helipad at flight deck, kaya't maaaring magdala ng mga helicopters para sa mas malawak na surveillance at anti-submarine operations. Parang biglang pumasok lang po sa isip ko, pasensya na po kung hinto ko agad-agad. Parang may sense nga naman na tayo ay magpalakas muna at magparami muna tayo ng mga gantong mga barko o yung inaantay nating submarine, sana dumating na din. Para nga naman equip tayo kung sakasakaling magkakaroon talaga tayo ng engkwentro sa China. Kasi kung ngayon po talaga ang pagbabatayan natin sa lakas ng China at lakas natin, walang-wala po talaga tayo kung iisipin natin yan. Pero kung talagang tayo ay mag-i-invest at talagang pinupondohan na nga tayo ng US para magpalakas, mas nakabubuti nga po talaga na talagang magpalakas at magparami ng ating kagamitan at ating mga vessel at ang mga missile system para meron pong pantapat ang Pilipinas sa lakas ng China. Kasi isipin natin, kahit sabihin na natin Paper Tiger sila o masasabi natin hindi talaga sila totoong malakas, kung ikukumpara sa atin, sobrang mahina ang Pilipinas, no? Kaya common sense pala na talagang mas magandang magpalakas muna ang Pilipinas at magparami ng ating mga armas at mga kagamitan bago tayo sumabak dyan sa China, no? Naisip ko lang po yun. Gregorio del Pilar class offshore patrol vessels. Kilala ito bilang dating mga cutter class ng US Coast Guard. Ngunit ngayon ay ginagamit na ng ating Navy bilang pangunahing patrol vessels. Nice. Ang mga barkong ito ay may mga 76mm Otto Melara main guns at capable din sa anti-aircraft at anti-ship warfare. Ang mga ito ang pangunahing nagbabantay sa ating EEZ, handang tumugon sa anumang panganib. Meron itong helipad para sa maliliit na helicopter at drones. Perfect para sa reconnaissance at monitoring ng malawak na areas ng karagatan. Sana talaga yung mga sinasabi na yun ni Pulse Point, no? Alam naman natin na talagang meron tayo niyan at paparating yung iba at ginagawa na po yan. Particularly sa South Korea, no? Marami pong galing doon na in-order ng Pilipinas. Sana po lahat po yan ay mapakinabangan po natin dahil yun nga po, sayang po yung mga effort ng mga bansang nagbigay ng pondo, ng
bibigyan ng suporta sa atin, hindi lang moral, pati na lahat po, di ba, binubuo sa atin, lalong-lalo po ng US, para hindi naman po nakakahiya sa mga bansang walang patumanggalang na talagang todo ang buhos ng suporta sa atin. Kasi sila na po ang nagkusang tumulong sa atin kasi naniniwala sila na ang Pilipinas ang nasa tama dito. Tayo po ang may karapatan, lalong-lalo na po sa international law, lalo na sa Arbitral Award, lahat po ng teritoryo natin ay atin talaga, real talk, atin, at talagang nakadocument po yan, no? Legal, nasa international law na nire-respeto ng UNCLOS. Ganun po yun, no? Kaya wag po sana nating i-disappoint ang mga bansang tumutulong sa atin. Conrado Yap Class Corvette. Isa sa mga pinakamodernong barko ng Philippine Navy na nagmula sa South Korea. Ang barkong ito ay may advanced anti-submarine warfare systems at capable din sa anti-surface warfare. Naka-equip ito ng modern sonar systems para ma-detect ang mga submarines na nagtatangkang pumasok sa ating teritoryo. Galing, no? Meron itong mga torpedoes at depth charges na handang gamitin laban sa mga submarines, pati na rin ang 76mm gun para sa mga surface targets. And by 2025 ay darating ang delivery ng 2 bagong corvettes na binili natin mula sa South Korea. Yun, no? South Korea. Kaya kung titingnan natin ang mapa, makikita natin na napakalawak ng ating EEZ. Tama. Yan siguro ang dahilan kung bakit gustong-gusto ng Pilipinas na palakasin ang ating Navy. At syempre, kaya gigil na gigil din ng China na sakupin ang ating teritoryo dahil napakalaki at napakayaman po ng ating teritoryo sa likas na yaman. Real talk po yan at talagang sinisilip-silip na po nila yan, yung mga langis natin yan, methane gas, ganun po yun eh. Kaya kung isipin nyo nga, di ba, mas matindi yung kanilang pagbabantay sa ating sariling EEZ. Grabe, ang dami po nagkalat po ang mga Chinese vessel dyan sa ating teritoryo dyan sa West Philippine Sea o sa ating soberanya, no. Kaya malalaman talaga natin yung intention ng China. Ginagawan lagi tayo ng maling balita. Pag sila yung nangharas, sasabihin nila sa balita nila, tinutulungan tayo na ganito, ganyan, sila yung nasa tama, tayo yung nagpo-provoke. Ginagawa nila lahat para mapasama ang Pilipinas. Pero alam naman ng buong mundo na sila ang mali at hindi ang Pilipinas. Pero may isa pang dahilan na baka hindi nyo naiisip. Ito ay may kinalaman sa ating relasyon sa ibang bansa. Alam nyo ba na halos wala raw kaibigan ng China sa Pacific? Yes! Samantalang ang US ay may maraming allies dito sa ating rehiyon. Yan po yung matagal ko nang sinasabi, no? Kapag nagkandaleche-leche at na buang-buang na to talaga si Xi Jinping, no? At nagdeklara yan, wala po, madudumog po sila. Kuyog ang China dahil lahat po sa Indo-Pacific, particularly Asia pa lang lahat po yan ay wala po silang kakampi. Meron man North Korea, pero alam niyo naman ang North Korea, hindi basta-basta gagalaw yan. Kasi may sariling gera yan na pinaghahandaan sa South Korea. Diba yung North Korea? Kaya dumog ang China. Tapos i-add pa natin ang Amerika at ang European Union. Kakampi din natin yon. Kaya wala po talagang kakampi ang China. Madudumog po sila. Kaya para sa akin, sobrang malaking kalokohan na magdedeklara ng gera ang China sa kahit na anong bansa. Pag-iisip silang mabuti dahil alam nila ang kahihinatnan ng kanilang gagawin kapag ginawa nila yun. Samantalang ang US ay may maraming allies dito sa ating rehiyon. Yes. Kaya siguro gustong-gusto ng China na kontrolin ang South China Sea. Pero ano ang ibig sabihin nito para sa atin? Bakit kailangan nating magkaroon ng matatag na Navy? Bago tayo magpatuloy, may nakakagulantang na impormasyon ako sa inyo. Ang pag-unlad ng China ay naging mabilis at kamangha-mangha. Ngunit sa kabila ng kanilang makabagong armas at puwersa, bakit nga ba sinasabi ng ilan na ang China ay isa lang paper tiger? Ayon sa isang artikulo ni Kyle Mizukami, isang kilalang writer sa Defense and Security, ang China daw ay isang paper tiger. Ibig sabihin, mukhang malakas, pero sa totoo lang ay mahina. Yes. Pero totoo ba ito?
Sa loob ng mga nakaraang dekada, ang paglago ng China ay tila walang kapantay. Mula sa pagiging isang bansang lugmok sa mga pagsubok, umangat ito bilang pangalawang pinakamalaking ekonomiya sa buong mundo. Ngayon, taglay ng China ang isa sa mga pinakamakapangyarihang militar na mayroong advanced na teknolohiya tulad ng stealth fighters at mga submarines. Yan po ay masasabi nating on paper, no, on survey. Pero magkakaalaman talaga yan kapag nagkaroon na po talaga ng sagupaan. Kasi alam naman po talaga natin na walang matinding proof na lalo na yung nuclear ng ng China ay pumuputok. Hindi natin masasabi yan. Maaring ang laman lang yan ay tubig o wala talagang laman yung kanilang mga ganung mga matitinding missile. At malalaman din natin yan na parang intimidation lang yan para panakot sa ibang bansa. Pero ang pinakamatinding katotohanan na ang sa US yung kanilang ganon, yung mga missile nilang pang matinding bagsakan ay totoong pumuputok. Alam niyo naman may history na yan ng US, no? Yung sa Japan dati, binagsakan nila yung Japan. Kaya masasabi po natin na ang US ay totoong pumuputok ang kanilang missile na ganon. Pero ang China ay hindi po natin alam, baka display lang yon. Diba? Kaya at ang mga soldier o mga sundalo ng China ay matagal na pong walang gerang ginampanan. Kaya masasabi natin parang baka maging parang Russia yan na nagsisuko sa Ukraine at nagtaas kamay dahil mga napilitan lang na mga nagtraining doon sa kanilang bansa. Alam niyo naman pag komunistang bansa, maaring sapilitan na isinali sila sa pagiging sundalo pero ayaw talaga nilang lumaban. Hindi po sila equipped para lumaban at ipagtanggol ng kanilang inang bayan. Ganun po yun. Kaya pag nagkandaleche-leche po talaga magkakaalaman yan. Baka po bilang bumahag ang bundot nitong mga Chinese na to. No, baka totoo yan na paper tiger lang talaga itong China. Pero sa kabila ng kanilang pagyabong, may mga nagsasabing hindi pa rin handa ang China na harapin ang mga tunay na banta. Yes. Bakit? Ayon kay Kyle Mizukami, kahit na patuloy ang pagtaas ng budget ng kanilang militar, ang inflation ay unti-unting Yun. sumisira sa pag-unlad na ito. Saka ang sa akin, syempre nagre-research din tayo dyan tungkol sa China. Grabe po ang corruption sa China. Mismong kanilang mga mamamayan. Alam niyo naman po, nagawa na rin natin ng ibang reaction video sa mga ibang video na na react natin. Talagang matindi po ang corruption, pati ang kanilang mga mamamayan ay nagrereklamo na. At talagang nagwewelga na sila. Walang trabaho, walang negosyo. Ang mga bangko nila, yung mga pera nila sa bangko ay hindi na nila nakuha yung mga pera nila kasi nagbabankruptcy. No, nagpapile ng bankruptcy ang kanilang mga bangko doon. Kawawa yung mga ordinaryong mamamayan ng China. Samantalang itong sila Xi Jinping ay nagpapakasasa. Isipin nyo, mga taxpayer sila. Kaso yung mga tax na ibinabayad nila, imbis na silang makinabang, imbis na ibalik sa taong bayan ni Xi Jinping, ay talagang inilalaan niya sa pagsakop sa teritoryo dyan sa West Philippine Sea at pagpapalakas ng kanyang sandatahang lakas. Hindi niya inuuna yung kapakanan ng kanyang mga mamamayan. Kaya sobrang corrupt ang China, bagsak po talaga ang ekonomiya nila. Real talk yan. Ang kanilang hukbo na binubuo ng higit sa 2.3 milyong sundalo ay sinasabing napupuno ng korupsyon at ang kanilang mga armas ay malayo pa sa kalidad ng mga armas ng Western powers. So sabi ko lang po, palakpakan natin. Tama po tayo, di ba? Laganap ang korupsyon at low power ang kanilang mga sandata. Alam nyo na, made in China eh. Kaya nga made in China. Kaya nga ano yung salitang made in China? Low quality. Alam nyo na ang China kasi ay mas nila yung quantity kaysa sa quality. Yung mas marami pero yung quality ay sobrang baba. Ganun sila, no? Lahat po sa China ay pinipeke, pagkain, gamot, lahat po. Mga designer bags, designer shoes, pinipeke po yan ng China. Kahit po mismong iPhone ay pinipeke po sa China. Kaya masasabi po natin talaga na hindi po malakas ang China dahil lalong-lalo na po corrupt. Sobrang corrupt po ang gobyerno ng China. Pero sabihin na nating paper dragon lang ang Navy ng China, kulang pa rin tayo sa quantity.
Kung hindi tumupad ang Amerika sa ating Mutual Defense Treaty, ilang araw lang kaya ang itatagal ng ating mga barko? Kaya nga yung sinabi ko 'di ba sa inyo na yung kanina yung na-realize ko na tama nga naman na tayo po ay magpalakas at magparami pa ng ating mga barko, aircraft, lahat po sa datahang lakas natin. Kasi 'di ba na-realize ko rin nga na kung ngayon ay papalag tayo talaga sa China ay matatalo talaga tayo dahil kulang-kulang po tayo sa sa datahang lakas natin. Kaya mas maganda rin talaga na tayo po ay magpalakas. Gamitin natin yung mga binibigay na suporta ng US, ng Japan at lahat po ng kaalyadong bansa natin. Wag po natin silang i-disappoint. Magpasama na po tayo sa US Aurora mission natin dyan sa West Philippine Sea para hindi na tayo mabuli-buli ng China. Yun po talaga yung pinakamatinding paraan. Uulit-ulitin po natin yan hanggang ma-realize po yan ng ating gobyerno kasi kawawa na po ang ating PCG at kawawa na rin po ang ating mga BPAR vessel. Kahit na po yung mga eroplano po natin, no, sobrang kawawa po kasi po pine-flare-flare lang po tayo sa Himpapawid. Kahit saan po tayo magpunta dyan sa West Philippine Sea, Mapadagat o Himpapawid, ay binuburi tayo ng China. Kailangan na po natin gumawa ng matinding aksyon dito. Kung hindi tumupad ang Amerika sa ating Mutual Defense Treaty, ilang araw lang kaya ang itatagal ng ating mga barko sa isang naval war with China? Sapat ba ang ating mga capital ships para ipagtanggol ang ating EEZ? Hindi pa. O baka naman may ibang plano ang ating gobyerno na hindi pa natin alam? Ano sa tingin nyo? Dapat ba tayong matakot sa China? Nope. O sa tingin nyo ay paper tiger lang sila? Yes. Ikomento ang inyong mga opinion sa ibaba. At kung gusto nyong malaman ang aking final prediction kung ano ang mangyayari sa tension sa West Philippine Sea, i-like at i-share nyo Yes. ang video na ito. Tandaan, ang kaalaman ay kapangyarihan. Kaya patuloy tayong mag-research at Yes. mag-isip ng mabuti. Hanggang sa susunod. Ayun lang po, no, palakpakan po natin si Pulse.ph. Napakaganda po ng kanyang video. Paramihin po natin ang kanyang subscriber, no. Meron na siyang 5,000 plus subscribers. Nasa description po ang link ng kanyang video para po makapag-subscribe kayo sa kanyang channel. Huwag nyo rin sanang kalilimutan na mag-subscribe sa ating channel para ma-update kayo kapag po naglalabas tayo ng gantong reaction video. Like this video kung magugusto mo ating reaction video. Comment down below kung ano sa loobin mo sa napanood nating video. Road to 100k subscribers na po tayo, no? Nasa 85,000 subscribers na po tayo. 15k na lang po. At pag 100k subscribers na po tayo para po kapag nakakuha na po tayo ng 100k subscribers ay magpapag-giveaway po ako ng cellphone. Kaya ikalat nyo na po ang ating channel. Mag-subscribe po kayo. Like this video. Stay active sa channel. Mag-comment po kayo sa ating video. Syempre share. Ingat po kayo lahat. Until next time. God bless and peace out. Bye.